Hi everyone, our Bible verse for today is all about Psalm 77, 11, 12. I will remember the days of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. So sa Tagalog, aking guginatain ang mga gawa ng Panginoon. Oo, aking alalahanin ang mga kahangahangang gawa mo noong unang panahon. Ako'y mabubuhay, ako'y magbubulay-bulay sa lahat ng mga gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. So, yung verse po natin is we continue talking about the navigating the unknown. Paglalakbay sa lugar na walang kasiguraduhan. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Tanging may alam lang ay ang Diyos, kasi siya ang may kontrol ng mga bagay-bagay. Sa Diyos natin, merong katiyakan, merong certainty. So, laging pag-alala. Itong verse na to is pag-alala sa kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kapag ginamit natin literal ang mata natin, makikita lang natin ang mga problema na kinakaharap natin, ang mga hadlang, ang mga bagay na hindi magagandang pangyari sa buhay natin. When we navigate the unknown, we use the eyes of faith na nakatuon sa ating Panginoon. Kung hindi man malinaw sa iyo ngayon kung anong nakikita ng iyong mata, tumalikod ka, tignan mo kung ano nasa likod mo. Makikita mo ang katapatan ng Diyos. Sa ating mga buhay, yun ang magiging sapat para panghugutan natin ng lakas na kahit kailan naman hindi niya tayo pinabayaan. Simulat may mga pagkakataon na nakadepende ang tao sa kung anong nararamdaman. May mga pagkakataon na nakakaramdam ka ng bigat sa buhay. Sa mga panahon na ito, kahit alam natin hindi naman yun ang reality, tatandaan mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sa pagkakataong ito, lumingin ka, tingnan mo kung ano yung mga ginawa ng Diyos. God sometimes seems distant. Ang Diyos di nagbabago. Ang pagbabago ay ang pakiramdam natin. Walang problema sa Diyos. Ang may problema ay yung emotion natin. Lahat tayo nakakaramdam yan. Pero pagkatandaan natin, ang Diyos hindi nagbabago. Kaya huwag tayong dumepende sa emotion na meron tayo. The past, it seems that we cannot see the security in the future. But when you see the Bible, it is the record of God's faithfulness. Sa panahon na may pagsubok ka sa buhay, sa panahon na nakakaramdam ka ng pagsubok ngayon, dito mo sa Bible makikita yung katapatan ng Diyos na wala siyang na lahat ng pangako niya tinutupad niya. Ang Diyos tinatawag natin, Diyos yun nila Abraham, yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Siya pa din yung Diyos na ni David, ni Jacob, ni Peter. Siya pa rin yung Diyos natin until now. Natapat at kayang tuparin ang kanyang pinangako. Kahit kailanman hindi kanya iiwan. Yung presence ng Diyos, hindi yan nakadepende sa emotion mo or sa pakiramdam mo. Once na nanampalataya ka sa Kanya at pinananahanan tayo ng Santong Espiritu, kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos. Ni kailanman hindi Kanya pababayaan. So the applications sa life natin, remember God's presence is not about the feelings. Remember God's past faithfulness. And remember God's work as
the Bible. So, and hope you will see things using the eyes of faith. Hindi yung literal na mata mo. So ask yourself, how does remember God's past faithfulness help us trust Him more? Paano ba makakatulong yun? So I want to share this simple prayer. Heavenly Father, there are times when I struggle to sense your presence. Help me remember that my faith is in you, is not based on the feelings but on the truth. Remind me of your faithfulness in the past and all the ways you have guided me. I look to your word, knowing that the Bible is the record of your unfailing love and promises. Strengthen my heart to trust in you. Every seasons, even when you are seems so far away, I believe that you are always near. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone, and God bless.